Sa usapin ng kapangyarihang militar, iisang bansa lang ang palaging nangunguna sa listahan, ang Estados Unidos ng Amerika. Sa loob ng maraming dekada, pinatunayan na ng Amerika ang kanilang kakayahan hindi lang sa dami ng tauhan, kundi pati na rin sa teknolohiya, estratehiya at impluensya sa buong mundo. Pero ang tanong, gaano ba talaga kalakas ang kanilang militar? Ano ang meron sa Amerika na wala ang ibang bansa? Ang unang sukatan sa tunay na lakas ng militar ng isang bansa ay ang antas ng paggasta nito sa depensa at dito nangunguna ang Estados Unidos. Noong 2024, umabot sa humigit kumulang $886 billion ang annual defense budget ng Amerika, kung saan ito ay mas malaki pa sa pinagsamang military budget ng China, Russia, India, UK, Germany, France, Japan at South Korea na pawang kabilang sa 10 may pinakamalaking hukbong sandatahan sa mundo. Ang ganitong lawak ng budget ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang pabilisin ang military modernization, bumili ng libu-libong precision-guided missiles, gumasto sa cutting-edge technology gaya ng artificial intelligence, laser weapons at space-based defense systems, at pondohan ang daan-daang military bases sa loob at labas ng kanilang bansa. Ang malalaking bahagi ng budget na ito ay napupunta rin sa training ng mga elite forces, pagbibigay ng benepisyo sa milyon-milyong active at retired soldiers, at pagpapaunlad ng mga larangan tulad ng cyber defense, satellite surveillance at nuclear deterrence program. Sa laki ng kanilang pondo, kaya ng Amerika na maglunsad ng sabay-sabay na operasyon sa Asia, Europa, Gitnang Silangan at Afrika. Sa madaling salita, ang defense budget ng Amerika ang pundasyon ng kanilang pagiging superpower. Pero hindi lang pera ang tunay na sukatan ng lakas ng militar. Sa mundo ng estratehikong digmaan, mas kinakatakutan ang tinatawag na nuclear capability at sa larangang ito walang mas higit pa sa Amerika. Ayon sa Federation of American Scientists, tinatayang may humigit kumulang 5,200 nuclear warheads ang Estados Unidos, kung saan mahigit 1,600 dito ay aktibong nakadeploy at maring gamitin anumang oras. Ang sandatang nuklear ng Amerika ay multi-layered at pinapakalat sa iba't ibang platform. Halimbawa, may mga nakabaon sa mga missile silo sa Midwest ng US, may mga nakadeploy sa mga stealth bombers tulad ng B-2 Spirit, at may mga nakatago sa malalalim na karagatan sa pamamagitan ng kanilang mga ballistic missile submarine o SSBN. Ang ganitong sistema ang bumubuo sa tinatawag na nuclear triad, isang strategic formula kung saan ang isang bansa ay may kakayahang umatake mula sa tatlong direksyon. Sa lupa, gamit ang mga ICBM, sa impapawid gamit ang mga nuclear bombers, at dagat gamit ang mga submarine-launched ballistic missile. Bakit ito mahalaga? Dahil kahit lusubin at wasakin ang command centers ng Amerika sa lupa, may mga submarinong naglalakbay sa karagatan na maaring maglunsad ng nuclear na mga sandata, isang stratehikong diskarte na tinatawag na second strike capability. Ang ganitong kakayahan ang siyang nagsisiguro na walang bansa ang mangahas na atakihin muna ang Amerika dahil ang katumbas ay tiyak na pagkawasak din ng kanilang bansa. Sa likod ng napakaraming makabagong armas at teknolohiya, ang tao pa rin ang tunay na sandigan ng isang militar at pagdating sa manpower nananatiling matatag ang Estados Unidos. Ayon sa opisyal na datos ng US Department of Defense, ang Amerika ay may humigit kumulang 1.3 milyong aktibong sundalo at may dagdag na 800,000 tauhan mula sa Reserve at National Guard. Sa unang tingin, mas kaunti ito kumpara sa mga bansang tulad ng China o India na may mas malalaking populasyon at mas maraming sundalo sa papel. Ngunit kung lalaliman natin ang pagsusuri, hindi lang dami ang dapat tignan kundi ang kalidad, kapasidad at karanasan ng bawat sundalo. Ang US military personnel ay dumaraan sa masinsinang training programs na hinihimok ng disiplina, teknikal na kasanayan at combat readiness. Hindi lang sila sanay sa basic warfare, halos bawat sundalo ay may espesyal na kakayahan sa larangan ng intelligence, engineering, cyber operations, logistic o aviation. Bukod pa rito, ang Amerika ang may pinakamalawak na sistema ng logistical support gaya ng medical evacuation, global airlift capability at real-time battlefield communications, mga bagay na hindi pa abot kamay ng karamihan sa kanilang mga karibal. Isa rin sa pinakamalaking bintahe ng Amerika ay ang kanilang combat experience. Sa loob ng halos bawat dekada mula World War II, ang Amerika ay aktibong kalahok sa mga labanan sa iba't ibang bahagi ng mundo, mula sa Korea, Vietnam, Iraq, Afghanistan hanggang sa mga modernong special operations sa Africa at Middle East. Isa sa pinakamalakas at pinakakinakatakutang bahagi ng militar ng Amerika ay walang iba kundi ang kanilang Air Force, isang sangay na hindi lamang malawak ang sakop kundi may kumpletong air dominance sa bawat aspeto ng modern warfare. Sa kasalukuyan, ang US Air Force kasama ang air assets ng Navy, Marines at Army ay bumubuo ng pinakamalaking fleet ng military aircraft sa buong mundo na tinatayang mahigit 13,000 na eroplano. Sa dami pa lang ng bilang, talo na nito ang pinagsamang Air Force ng Russia, China at India. Pero ang tunay na bentahe ng Amerika ay hindi lang sa dami ng aircraft,
kundi ang uri, teknolohiya at kakayahang lumusot at umatake kahit sa bantay saradong airspace ng kaaway. Nangunguna sa kanilang arsenal ang mga stealth fighter jets tulad ng F-22 Raptor at F-35 Lightning II. Ang F-22 ay isang uri ng air superiority fighter na hindi lang halos invisible sa radar, kundi kaya ring talunin ang 5 kalaban sa sabayang dogfight. Ang F-35 naman ay multi-role aircraft na may kakayahang magsagawa ng ground attack, surveillance, electronic warfare at real-time battlefield data sharing. Kaya nitong makipag-ugnayan sa iba't ibang platform gaya ng naval ships, drones at satellites sa iisang ecosystem. Hindi rin mawawala ang mga strategic bombers tulad ng B-52 Stratofortress, B-1B Lancer at higit sa lahat ang B-2 Spirit Stealth Bomber, isang eroplano na kayang mag-deliver ng nuclear o conventional payload kahit sa gitna ng sobrang mahigpit na air defenses. At ngayon, paparating na rin ang B-21 Raider, ang pinaka-advanced na stealth bomber sa kasaysayan na may kakayahang mag-operate sa ilalim ng radar ng China at Russia habang may kapasidad na umatake mula sa libu-libong milya ang layo. Maliban sa mga ito, mayroon ding libu-libong support aircraft ang Amerika tulad ng AWACS o Airborne Warning and Control System para sa aerial surveillance, aerial tankers para sa in-flight refueling, at drone fleets gaya ng MQ-9 Reaper at RQ-170 Sentinel na ginagamit para sa surveillance at precision strike operations. Lahat ng ito ay bahagi ng isang napakalawak at integrated air system na kayang kontrolin ang kalangitan kahit anong theater ng digmaan. Hindi rin papahuli sa kapangyarihan ng US Navy, ang pinakamalaki at pinakakilalang hukbong dagat sa buong mundo. Ngunit hindi lang sa dami ng barko nasusukat ang tunay na lakas ng isang Navy. Sa larangan ng estratehiya, ang pinakamahalagang sukatan ay ang Blue Water Capability o ang kakayahang mag-operate at magpakita ng puwersa sa malalayong karagatan sa labas ng sariling teritoryo. At dito walang sinumang bansa ang makakatapat sa Estados Unidos. Sa kasalukuyan, mayroong 11 nuclear-powered aircraft carriers ang Amerika. Sa paghahambing, ang China na kinukonsiderang pangunahing karibal ng Amerika ay may 3 lamang at wala pa ni isa sa kanila ang nuclear-powered. Ang bawat US aircraft carrier gaya ng mga Nimitz class at ang mas makabago at mas makapangyarihang Ford class ay may tuturing na lumilipad na military base sa dagat. Kaya nitong magdala ng mahigit 70 fighter aircraft, kabilang na ang FA-18 Super Hornets, E-2D Hawkeye Raider planes at ang F-35C stealth fighters. Bukod pa rito, may onboard itong command and control centers, surface-to-air missiles, radar systems, electronic countermeasures at anti-submarine defenses. Hindi rin naglalayag mag-isa ang isang carrier ng Amerika. Mayroon itong tinatawag na Carrier Strike Group, isang armada ng destroyers, cruisers, submarines at supply ships na nakapalibot sa carrier upang protektahan ito at sabay-sabay na umatake kung kinakailangan. Sa bawat deployment ng isang CSG, kaya nilang magsagawa ng sabayang missile strikes, electronic warfare, surveillance at amphibious operation. Sa madaling salita, ito ay isang mobile war machine na pwedeng ilunsad sa kahit anong karagatan, kahit sa South China Sea, Persian Gulf o Baltic Sea, sa loob ng ilang araw. Habang maraming bansa ang may Navy na nakatutok lamang sa coastal defense, ang Amerika ay may kakayahang magpakita ng puwersa kahit saan sa mundo, kahit walang base sa lupa. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ang US Navy bilang the world's only true blue water navy at kung bakit bawat kilos nito ay binabantayan ng mga kaalyado at kaaway. Sa panahon ng krisis, isang aircraft carrier lang ang ipadala ng Amerika at agad na nagbabago ang kilos ng buong rehiyon. Maliban sa kanilang mga aircraft carriers, isa pang haligi ng kapangyarihang militar ng Amerika ay ang kanilang nuclear submarine fleet, ang pinakamalakas, pinakamarami at pinaka-high-tech sa buong mundo. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 68 nuclear-powered submarines ang Estados Unidos na nahahati sa 2 pangunahing uri, ang mga SSBN o Ballistic Missile Submarines at ang mga SSN o Attack Submarines. Kabilang sa mga SSBN ang mga kilalang Ohio-class submarines na may dalang hanggang 20 Trident II D5 nuclear missile at ang bawat isa ay may multiple independently targetable re-entry vehicles. Ibig sabihin, isang missile pa lang ay pwedeng tamaan ang maraming target sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pinakamahalagang papel ng mga ballistic missile submarines ay ang tinatawag na second strike capability. Sa konteksto ng isang nuclear na digmaan, kapag tinamaan at nawasak ang mainland bases, command centers o airfields ng Amerika, may natitirang puwersa na hindi pa rin matutunton ang mga submarine na tahimik na naglalakbay sa ilalim ng karagatan. Dahil sa kanilang stealth technology at kakayahang manatiling lumubog sa loob ng maraming buwan, halos imposibleng matunton ang kinaroroonan ng mga ito. Sa madaling salita, kahit na tuluyang maparalyze ang Amerika sa ibabaw ng lupa, meron pa rin silang kakayahang maglunsad ng pandaigdigang nuclear retaliation mula sa kailaliman ng dagat. Bukod sa SSBN, may malalakas din silang attack submarine gaya ng Virginia-class at Los Angeles-class na may kakayahang maglunsad ng cruise missile tulad ng Tomahawk,
manghunting ng ibang submarino at magsagawa ng special operations deployment sa mga baybaying dagat ng mga kalaban. Ang mga submarinong ito ay may advanced sonar systems, noise reduction technology at automation features na nagbibigay sa kanila ng tahimik ngunit nakamamatay na presensya kahit sa anong bahagi ng karagatan. Ang buong fleet ay pinapatakbo gamit ang nuclear reactors. Ibig sabihin, hindi nila kailangan huminto para mag-refuel, isang critical advantage sa mga pangmatagalang misyon. Sa lahat ng aspeto, ang US Submarine Force ang isa sa pinakadelikado ngunit pinakamahirap makita na elemento ng militar, isang tahimik ngunit palaging nakahandang sumalakay. Pagdating sa labanan sa lupa, ang Amerika ay may dalawang pangunahing puwersa, ang US Army na siyang pangunahing Land Combat Force at ang US Marine Corps na espesyalista sa amphibious at expeditionary warfare. Ang dalawang sangay na ito ay bumubuo ng isang war machine sa lupa na may kombinasyon ng brutal firepower, mabilis na deployment at advanced battlefield technology. Ang US Army ay may libu-libong tangke, armored vehicles, self-propelled artillery at higit sa lahat, highly trained infantry battalions na may kakayahang magsagawa ng coordinated assault sa iba't ibang klase ng terrain. Ang US Marines naman, bagamat mas maliit ang bilang pero mas mobile, mas flexible at kadalasang unang ipapadala sa mga conflict zone sa ibang bansa. Halos lahat ng unit ay may access sa night vision, thermal imaging, battlefield tablets at network communication systems na nagbibigay ng situational awareness sa bawat galaw ng kalaban. Kasama rin dito ang paggamit ng small tactical drones para sa surveillance, target acquisition at maging sa live reconnaissance, isang kalamangan na nagbibigay sa kanila ng mata sa impapawid kahit walang eroplano. Sa modernong panahon, hindi na sapat ang gyera gamit lang ang baril, bomba at tangke. Ang mga laban ngayon ay lumalawak na sa hindi nakikitang larangan, ang cyberspace at electromagnetic spectrum. Dito pumapasok ang cyber warfare at electronic warfare ng Amerika. Sa ilalim ng US Cyber Command o US Cybercom na itinatag noong 2010, mayroong libu-libong cybersecurity experts, intelligence officers at military hackers na nakatalaga upang protektahan ang digital infrastructures ng Amerika at sugpuin ang mga kaaway sa loob ng virtual battlefield. Ang pangunahing tungkulin ng US Cybercom ay threefold. Una, depensahan ang mga critical systems ng militar laban sa hacking, kabilang ang satellite communications, missile guidance, command and control systems at logistics network. Ikalawa, maglunsad ng offensive cyber operations laban sa mga bansang nagbabanta sa interes ng Amerika. At ikatlo, magbigay ng real-time cyber intelligence sa mga commanders sa battlefield upang matukoy kung may nakaambang cyber attack o electronic disruption sa kanilang operasyon. Hindi lang hacking ang sakop ng cyber warfare ng Amerika, mayroon din silang malawak na kakayahan sa electronic warfare gamit ang mga aircraft, satellites at ground system na kayang i-jam ang communications ng kaaway, guluhin ang radar systems at lituhin ang precision weapons. Ang mga eroplano tulad ng EA-18G Growler ay kayang maglabas ng electronic pulses upang i-neutralize ang air defenses ng kalaban bago pa makalapit ang isang missile o fighter jet. Mayroon ding mga ground-based electronic warfare units na kayang humarang o mag-manipulate ng signal sa mga urban combat zones gaya ng mga ginawa sa Mosul, Syria at Afghanistan. Sa panahon ngayon, ang isang matagumpay na cyber strike ay maaring magparalisa sa ekonomiya, sirain ang grid system ng isang bansa o guluhin ang buong military chain of command. Ang ganitong klase ng kapangyarihan ay bihira pa lang naabot ng ibang bansa, habang ang Amerika ay matagal nang naglulunsad ng cyber operation sa antas na hindi pa rin kayang tapatan ng China, Russia o Iran. Sa larangan ng digital warfare, ang Amerika ay nananatiling maingat, tahimik pero palaging nakabantay at handang umatake kung kinakailangan. Hindi lang teknolohiya, armas o lakas tao ang bumubuo sa kapangyarihan ng militar ng Amerika, kundi pati ang kanilang Global Alliance Network na may tuturing na pinakamalawak at pinakamatibay na sistemang militar na alyansa sa buong kasaysayan ng tao. Isa sa pinakamahalagang haligi nito ay ang kanilang pamumuno sa North Atlantic Treaty Organization o NATO, isang alyansa ng 32 bansa na orihinal na itinatag upang kontrahin ang banta ng Soviet Union at ngayon nagsisilbing depensang pader laban sa agresyon ng Russia, terorism at iba pang global threats. Sa loob ng NATO, kasama ng Amerika ang mga bansang tulad ng United Kingdom, France, Germany, Canada, Italy at maging ang mga bagong miyembro tulad ng Sweden at Finland. Sa ilalim ng Article 5 ng kasunduan, ang pag-atake sa isang miyembro ay tinuturing na pag-atake sa lahat at ito ang nagbibigay ng kolektibong deterrence laban sa sinumang agresor. Pero hindi lang sa Europa umiikot ang alyansa ng Amerika. Mayroon silang mga bilateral at multilateral defense treaties sa Asia-Pacific region kasama ang Japan, South Korea, Australia at Pilipinas. Sa katunayan, mayroon silang mahigit 750 US military bases at installation sa higit 70 bansa sa buong mundo. Ibig sabihin, literal na may presensya ang militar ng Amerika sa halos bawat kontinente.
Ang mga base na ito ay hindi lang outpost, kundi mga strategic hubs para sa intelligence sharing, rapid deployment, logistics at missile defense. Ang kahalagahan ng mga base at alyansa ay hindi lang simbolo ng kapangyarihan, ito ay praktikal na instrumento ng mabilisang pagtugon. Halimbawa, kung magkakaroon ng tensyon sa Taiwan Strait, ang US forces sa Japan at Guam ay pwedeng agad kumilos. Kung may banta naman sa South China Sea, may asset sila sa Pilipinas at Australia. Kung may krisis sa Middle East, andyan ang mga base nila sa Bahrain, Qatar at Iraq. Sa ganitong stratehikong struktura, nakaposisyon ang Amerika upang tumugon sa kahit anong banta saan mang panig ng mundo ito manggaling. Sa kahit anong digmaan, hindi sapat ang armas at sundalo kung hindi mo naman sila kayang dalhin sa tamang lugar at sa tamang oras. Dito muling namamayani ang Estados Unidos na may pinakamalawak at pinakamabisang military logistics system sa buong mundo. Sa totoo lang, kahit gaano kalakas ang isang sandatang lakas, kung mabagal itong gumalaw o kulang sa kakayahang mag-deploy, baliwala ang lakas nito sa aktwal na labanan. Kaya ang Amerika sa kanilang malalim na karanasan sa pandaigdigang digmaan ay namuhunan ng malaki sa tinatawag na strategic lift capability, ang kakayahang maglipat ng sundalo, armas, tangke, eroplano at supply saan mang panig ng mundo ng mabilis at biglaan. Isa sa mga haligi ng kapangyarihang ito ay ang kanilang early fleet, partikular ang mga eroplano tulad ng C-130 Hercules at C-17 Globemaster III. Ang C-130 ay kilala sa pagiging versatile at kayang lumapag kahit sa mga rough landing zones, habang ang C-17 ay kayang magsakay ng hanggang sa 85 na toneladang kargo, kabilang na ang M1 Abrams tank, artillery system o humigit kumulang 100 fully equipped troops. Sa loob ng ilang oras, kaya nitong lumipad mula Amerika papuntang Asia, Europe o Middle East nang hindi kailangan ng civilian airport infrastructure. Mayroon ding mas malalaki pang cargo planes ang US gaya ng C-5M Super Galaxy na kayang magsakay ng 2 hanggang 3 tangke, helicopters o missile system sa isang lipad. Hindi rin papahuli ang US Navy's Military Sea Lift Command na may daan-daang cargo at logistic ships na kayang mag-supply ng pagkain, langis, bala at iba pang essential material sa mga deployed forces kahit nasa gitna ng karagatan. Ang Amerika rin ang may pinakamalawak na pre-positions military stockpile sa mga estratehikong lokasyon gaya ng Diego Garcia sa Indian Ocean, Guam sa Pacific, Qatar at Bahrain sa Middle East at maging sa mga base sa Europa. Ibig sabihin kahit hindi pa nagsisimula ang gyera, may mga tangke, armas at supply na agad na maaring gamitin sa loob ng ilang oras. Sa kabuuan, ang logistic capability ng Amerika ay hindi lang basta epektibo. Ito ay isang stand-alone military advantage. Ang kakayahan nilang magpakilos ng buong brigade combat team mula sa North Carolina papuntang Poland sa loob ng 2 araw ay isang bagay na hindi pa kayang gawin ng China, Russia o kahit European allies. Sa panahon ngayon kung saan ang bilis ng pagtugon ay maaring magdesisyon ng kapayapaan o digmaan, ang Amerika ang may kakayahang dalhin ang gyera kahit saan at kahit kailan. Ang lakas ng militar ng Amerika ay hindi lamang para sa pananakot o pangyera. Isa rin itong makapangyarihang anyo ng deterrence o ang kakayahang hadlangan ng kalaban na gumawa ng agresibong hakbang. Ibig sabihin, ang presensya pa lang ng US military ay isang tahimik na babala na kung aatakihin mo sila o ang kanilang mga kaalyado, siguradong may darating na malawak at mapanirang retaliation. May kakayahan ng Amerika na tumugon sa banta mula sa anumang domain, sa land, sea, air, cyber at maging sa nuklear. Ang kanilang nuclear triad ay nagbibigay ng kakayahang maglunsad ng nuclear strike mula sa lupa, himpapawid at ilalim ng dagat. Sa mga rehiyon tulad ng South China Sea, Eastern Europe at Persian Gulf, ang simpleng paglalayag o pag-deploy ng US forces ay nagsisilbing paalala na handa silang ipagtanggol ang kanilang interes at mga kaalyado. Sa kabuuan, ang lakas ng Amerika ay hindi palaging para sa paglusob. Sa maraming pagkakataon, ito ay nagsisilbing pananggalang upang mapanatili ang balanse, kapangyarihan at katatagan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon mga kapatid, bagaman hindi may pagkakaila ang lakas militar ng US, hindi nangangahulugan na perpekto na ang puwersa nito. Sa kabila ng lahat ng kanilang kagalingan, teknolohiya at pandaigdigang presensya, mayroon din silang mga malalalim na kahinaan. Isa na rito ang overspending kung saan maraming defense program ang sobra-sobra ang gastos pero kulang sa resulta, gaya ng F-35 program na tinaguri ang pinakamahal na weapons project sa kasaysayan. Dagdag pa rito ang mabagal at komplikadong sistema ng pamamalakad sa loob ng Pentagon ay madalas nagiging sagabal sa mabilis at epektibong paggawa ng desisyon. Sa dami ng layers ng approval, kontrata at politika, tumatagal ang pagdevelop ng mga bagong sistema at diskarte. Hindi rin ligtas ang US military sa mga isyong pangtao. Maraming veterano ang nakakaranas ng PTSD, depression at iba pang mental health condition, habang ang mga serbisyo ng Veterans Affairs ay patuloy na binabatikos dahil sa mabagal at kulang sa suporta.
Lumalala rin ang recruitment shortage, mas kaunti ang mga kabataang Amerikano na pumapasa sa physical, mental o educational na standards ng militar. At panghuli, hindi rin may kakaila na ang politika sa loob ng Amerika ay may epekto sa kanilang military direction. Kapag hati ang Kongreso o White House sa foreign policy o defense funding, nababawasan ang koordinasyon, bilis at consistency ng kanilang mga tugon sa mga krisis sa mundo. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang Amerika pa rin ang nag-iisang bansa sa buong mundo na may kakayahang maglunsad ng sabayang operasyong militar sa tatlong pangunahing rehiyon ng daigdig, sa Pacific, sa Atlantic at Middle East. Ito ay hindi lamang dahil sa laki ng kanilang pondo o dami ng kanilang armas, kundi dahil sa estrukturang sistema ng depensa, epektibong logistics at malawak na network ng mga base militar sa iba't ibang kontinente. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!